Kanina din, nakarelate din yung kanta kasi yung For the trials that come my way, sakto nahulog si Ilya sa ano eh. So, what? Buti di umiyak. Hindi mo umiyak ano? Umiyak. Pero di malakas. Sakto yung thank you Lord, nahulog siya sa... Okay. So, ngayon po ay mag-pray po muli tayo. Upo na lang po tayo. Lord God, Father in Heaven, sa amin pong pag-aaral po ngayong hapon, bless niyo po kami at marami po kami matutunan. Ito po kami dalangin in Jesus' name, Amen. Salamat po mga kapatid sa sa handa. Hindi ako sanay na hinahandaan pero ah ayun, masarap. Masarap sa feelings, masarap sa dila. Ayan po. Si Pastor po ay 30 years old na rin sa wakas. Kahit noon pa, 25 pa lang ako, sinasabi na sa akin, mukha na daw akong 35. At least ngayon, totoo na. Di ba? Mukha na akong 30 plus kasi 30 plus talaga ako. Kasi nung nasa Bible school ako, bro, lagi ako pinapagalitan ng secretary. Kaya pag sa lubong ng secretary, bal siya, iiwasan ko yun kasi ang laki ko pa lang dito ko. Bawal kasi yun na sa Bible school. Haba dito, ginagaya ko si Jesus Christ eh. Ang haba dito, ganyan no. Tapos kapag may event lang kami, papansin kasi ako eh. Para magbabago ba yung itsura. O, nakautingin, parang ganon. Nagbabago kasi yung itsura ko kapag sobrang kapal, tapos biglang mag-aahit na papagupit. So, ayan. At ang pag-aaralan po natin ngayon tungkol po kay Jesus Christ. Nandito muna tayo sa Christology. Siguro 2 months, mahaba-haba to. Interaction po ulit tayo. Mahaba-habang pag-aaral to hanggang mag-Holy Week. Ito yung pag-aaralan natin. So, akala natin marami na tayong alam kay Jesus, pero sa pag-aaral natin, marami pa tayong malalaman. Ang church, ang Bible School, isa lang yung tools. Huwag niyong isipin na yung Bible School, para lang siya sa mga elite na Christian. Hindi. Yung Bible School, papabilisin niya lang yung learnings mo tungkol sa Bible. Pero dapat, mas mataas pa rin ang church. Kaya wag nating sabihin na pag mga mababang aralin, dito lang sa church, pag mga malalalang na aralin sa Bible School. Hindi dapat ganon. Kaso ganon yung nangyayari. Kaya ang gagawin natin, kung ano pinag-aaralan sa Bible School, yun din yung pag-aaralan natin. So, pwede po kayo magtanong. Po, no? Nung nakaraan, masyado kasing mahaba, hindi tayo nakakapagtanong. Pero ngayon po, pwede po kayo magtaas ng kamay. So far po, meron po ba kayong tanong bago tayo magsimula? Related po sa church, sa Christianity, bago tayo mag-dwell dito sa ating lesson. Or remain silent forever? Kung wala po kayong tanong. Wala naman. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga pangalan at mga titulo. Ano man pinagkaiba ng pangalan tsaka ng titulo? Halimbawa ako, Jomar, yan yung given name. Kaso lang may problema. May share ko lang sa inyo ng konti. May problema ako sa pangalan. Hindi ko alam kung nangyari na sa inyo to. Lumaki ako na akala ko ang pangalan ko, Jomar Daing Ligas. Yung Daing ko, D-A-I-N-G, Daing. As in, Daing ba? Yung Daing. Pero ang bigkas namin, Daing. Mga Bisaya yan, mga Muslim, mga Bisaya sa Mindanao. So, nung bata ako, pag sinusulat ko yung pangalan ko, may dash. D-A dash, tas I-N-G. Kaso nung sabi ng lola ko, hindi, walang dash tayo. Hindi tinanggal ko. So, lumaki na ako na walang dash. Tapos nung kinasal na kami, edi ginamit ko walang dash. Kaso nung nakaraan, mag-a-apply ako ng passport. Kasi baka biglang umalis ng bansa. Tinitigan ko yung marriage contract ko. Ang pinaka-importanting papel ng pagkatao mo, birth certificate mo, tsaka yung marriage certificate. Dapat terno yan. Kaya Ria, pag ikakasal kayo mga babae, mga binata, Marvin, titigan mong mabuti yung birth certificate mo. Yung i-apply mo sa marriage license, dapat parehas. So, nung tinititigan ko, nakita ko yung birth certificate ko, may dash pala na.
Tapos yung marriage certificate ko, walang dash. So mayroong ang tawag doon, discrepancies. Two contradicting truths. Dalawang totoo pero nagko-contradict sila. So, yun po yun pa yung problema ko no, na kailangan kong ayusin this year. Baka meron tayong biglang ibang bansa, wala tayong passport. So, ang names, yung ibinigay sa'yo nung ipinanak ka. Pero yung titles, marami tayong mga titulo. Minsan, ina-earn mo. Or yun yung profession mo. Yun ang pinagkaiba ng names and titles. Si Jesus Christ, marami siyang titulo. Pero ang given name niya ay Jesus. Jesus. Tandaan natin, walang letter J sa Greek. Walang letter J. Kaya yung Jesus, since walang letter J, sa Greek Bible, i.e. Jesus. Jesus. Yun nun. Jesus. Pero since na-translate sa English, Jesus, yung alam natin. Sa Tagalog, Jesus. Ngayon, yung iba masyadong dogmatic. Ay, hindi talaga Jesus ang pangalan ng Panginoon. Jesus talaga or Yeshua. Pag tumatawag ka sa Jesus na pangalan, hindi totoong Diyos yan. Hindi yan. Huwag tayong ganong masyadong dogmatic. Kasi kung sa puso natin, ano mang spell yan? Kasi pagdating sa Tagalog, hindi na J H naman, Jesus. Sa Norwegian, ano po? Jesus din? Jesus, oh. Sa Korean, Yeshua. Sa, sino ba? Sa Bisaya, ganun din? Jesus din, ano? Pati sa Ilocano. So, nag-iiba-iba. Ano mang ibang spelling yan, pero kung yung sa puso mo, ang tinutukoy mo, yung anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo na tinanggap mo, kung yun yung i-definition na sa puso mo, okay. Pero kahit anong tama pa ng spelling mo, pero hindi mo naman siya tinatanggap o ina-acknowledge bilang Lord and Savior, wala pa rin yun. So, ang given name ni Jesus Christ, isa sa mga pangalan niya ay, number 1, Sister Grace, Jesus. Buksan natin sa Matthew chapter 1, verse 21. So, kung may tanong po kayo medyo mahirap tong pag-aaral natin, kaya may mga tanong kayo siguro na hindi ko masasagot. Sabi po dito, and she shall bring forth si Maria asan. By the way, si Maria, hindi totoo yung perpetual virginity. Anong ibig sabihin? Di ba alam niyo yung perpetual? Hindi yan pangalan ng school or pangalan ng hospital. Perpetual, ibig sabihin, perpetuity. Nagpapatuloy. Ang tingin ng Catholic, si Maria hanggang birhen. Mali. Bakit? Kasi, Sister Maya, may sarat anak. Yung isa sa kapatid ni Jesus Christ, sa laman, si James. Parang si John, ibang John po yun, kasi magkakapareha sila ng pangalan. May mga siyang babae, sisters Binanggit yung dalawang pangalan, si James, tapos yung isang pangalan lalaki, if I'm not mistaken, yung John nga, sisters. Si Mary, hindi na siya perpetual virginity. So, ang reaching ng Catholic, virgin pa rin hanggang ngayon, sa Bible na hindi na. Kasi meron na siyang mga kapatid si Jesus Christ. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Anong ibig sabihin nito? Yung sa Hebrew, ang counterpart ng Jesus o ng Jesus ay Joshua. At ang ibig sabihin ng Joshua ay Jehovah our Savior. So, when say Jesus, ang ibig sabihin niyan ay Savior. So, ano pong ibig sabihin ng Jesus? Savior, from Joshua. And, ang word po na Jesus ay matatagpuan natin sa Gospel lang, Matthew, Luke, John, 612 times. The name is Jesus is more prominent before his death, burial, and resurrection. So, mas kilala na natin, kumbaga mas famous. Kasi ang mga unbeliever, hindi nila tinatawag si Jesus na Lord. Tandaan nyo, sa Bible, pag meron kayong nakita, nabasa,
na merong isang tao na tinawag si Jesus as Lord. L, capital letter L, O-R-D. Ang ibig sabihin nun, itong taong to, naniniwala siya kay Jesus bilang Messiah. Believer siya. Kasi ang mga unbeliever, yung mga Pariseo, never nilang tinawag si Jesus bilang isang Lord. Jesus is His personal name, the name of humiliation and suffering. Okay po? Believers never merely call Jesus. Palaging Lord Jesus sa Bible. Or Lord, Master, Rabboni, Rabbi. So tayo naman, nasanay tayo in Jesus' name, amen. Hindi naman problema doon. Pero hanggat for respect at dahil natutunan nyo na, hanggat maaari, lagyan natin ng title or ng respect. In the name of our Lord Jesus. Pwedeng Lord Jesus Christ. Or in the name of Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, sanayin na po na. Kasi, pag gutom na kayo, Lord, thank you for kain in Jesus' name. Bira, daig mo pa si Flo G. Ang bilis. Ang bilis yung grab. So, lagyan natin Lord Jesus. Next, yung title niya naman ay Christ. Sa Greek, ito ay Christos. Wala dito to sa notes ko eh. Pero, ang ibig sabihin ng Christos, so, parang Christ, Christos sa Greek, pero sa Hebrew, Messiah. Parehas lang ibig sabihin nun. So, number 3, Messiah. Number 2, Christ, Messiah, Christ yun. Ano ang ibig sabihin? Parehas ang ibig sabihin, the anointed one. Yung itinalaga, yung pinili, yung siya mismo. Maraming anointed. Ngayon, sinabi mong anointed, sorry po, kumakamot ako sa likod. Anointed, saan ba yun? Pag sinabi mong anointed, associated siya sa isang gawain, sa isang practice kung ano ang gagawin. Saan ba in-anoint si Christ? Christ the anointed as a prophet, priest, and king. Alam nyo ba, tanging si Jesus Christ lang, sa iisang persona, iisang tao, parehas siyang propeta, parehas siyang hari, parehas siyang priest. Ang nakagawa nun, kundi siya lang. Sa Bible, meron tinatawag na si Methuselah, siya ay king at siya ay priest. Pero hindi siya prophet. Prophet, dahil sa kanyang mga propesiya, priest, siya yung tagapamagitan, and then siya yung hari, King of Kings and Lord of Lords. By the way, sa Bible, may makikita tayo, si Jesus Christ, sa Revelations, may dito, sa Tay, di ba ito yung Tay? Tama ba, ma'am? Tay. May tattoo siya dito. Hindi tattoo yung nakalagay hindi as in T-A-T-O-O. May nakalagay sa kanyang binte na pangalan at saka ito. Ibang mga Christian sasabihin, mo, okay lang magpatato? Kasi si Jesus Christ may sulat na pangalan sa noo tsaka dito sa binte. Ngayon, kayo magpapatato kayo, bahala kayo sa inyo. Pero, legally speaking, hindi maganda ang pagpapatato. Na marami ka na pinapatay na hindi na babalik. At syempre, pastor, paano kung lalagay ko naman, Jesus saves, Jesus loves you. Bahala ka sa buhay mo, pero hindi kasi natin practice yung nagpapatato. Siguro yung boy bawang na lang, lagyan mo ng alcohol, tatak mo dito, pwede pa yon. Pero yung tattoo talaga na, ano tawag sa mga ganun tattoo? Henna? Hina o henna? Henna. So, ako dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero, bakit naman, sa ka, may tattoo ka dito, hindi maganda tignan. Okay? So, hindi yun ha. Hindi lahat nakasulat sa Bible, gagayin mo. Tulad nung nagpakamatay si Judas. And, nung nakari natin, Messiah, Hebrew word naman yan, ang ibig sabihin din ay the anointed one. Ibig sabihin, ay yung tagapag-naantay na pagligtas. Kailangan nating maunawaan. Ang mga Hudyo, inaantay nila yung Kristos, yung Messiah ng Christ,
isa lang yan, na magpapakawala sa kanila sa tinatawag na pang-aalipin ng mga mananakop. Okay? Sa atin, Pilipino, sino ba yung mga sumakop sa ating bansa? Mga Kastila for how many years? 300 plus o 600 plus? Parang 600 plus niya. Alam niyo ba, ang kalayaan natin, nasa 100, tayo ng Pilipino, hindi pa lumalagpas ng 200 years. Imaginein mo, kung pang-aalipin ng mga manakop, gusto natin kumawala sa bayang magilid pang hinirang natin, talagayan, naman lulig, di ka pa sisiil. Ang sabihin yung mga mananakop, ang dami nang sumakop sa mga Bible students, pinapakabisado ko to eh. Assyrian Empire, Persian Empire, Greek Empire, and then noong time ni Jesus, Roman Empire. So yung Isaiah, iniisip nila yung Christos, yung Christ, someone, dumating siya, itong mga manakop, tatalunin lahat. Kaya, maiintindihan mo, nung dumating Jesus Christ, kasi tinitingnan ng mga Hudyo, sinabi ng mga propeta, dadating ng Mesaya, siya ay isang hari, siya ay isang kayo, at lahat ng mga hari, lahat ng tatawag na Diyos-Diyosan, Panginoon, lulud sa Kanya. Kaya iniisip nila, ito na, ito tagapagligtas, na antay-antay na ito. Pero nung si Jesus Christ, dumating sa eksena, anak ng karpintero, noon kapag anak ka ng karpintero ka din. So, yan, isa sa mga mababang uri ng trabaho noon. At pagkakarpintero ba, mababang ba yan? Hindi, araw na ng libo. Daig pa yung mga nagsina na 600 per hour. Ayan, yung mga, ang araw niyan, 1,000, 1,200. Kaya, dito pag nagpa-renovate tayo na lang, Brother Ryan, tsaka Brother Marvin. No, amen? Kami lang. Pero bayaran nyo rin araw namin. Okay. So, dumating si Jesus Christ, anak ng karpintero, hindi siya paniwala. Kasi ang binabasa nila sa mga propeta, si Jesus Christ, totoo naman na gagawin, pero pagdating pa ng araw, dumating siya bilang isang suffering servant, patay sa krus upang tayo ligtas. Pero, pag sa pangalawang pagbabalik niya, dadating naman siya, nakasakay siya kabayo, hari ng mga hari, at lahat ng tao, ilalagay niya sa kanyang mga ilalagay niya sa kanyang paanan. Question? May question po tayo doon? So, ayun, kaya hindi sila naniniwala. Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala sa Panginoon, kay Jesus Christ. Pinagbabawal pa rin na basahin nila ang New Testament, ang mga Hudyo. Kasi may mga Jews na nako-convert na pag binasa nila yung Isaiah chapter 50 na ito yung Kristo, yung Mesiya, at nakita nila yun ni Jesus Christ. Napatagpin nila, si Jesus ngayong inaantay-antay naming tagaligtas. Okay po? Question? Wala? Letter D, ito, sa kanyang mga title. Lord. Yan. Ito. Dito tayo magkakasubukan. Tingnan natin sa Romans chapter 10. Okay ha? Buksan nyo, Romans chapter 10. Matino. Verse number 9. Sinong nakakabisado? May nakakabisado ba? Verse number 9. Yung Romans 10 verse 9. That if thou shalt, sino kabisado? Confess with thy mouth the Lord Jesus, and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, naniniwala ka sa resurrection, thou shalt be saved. Yung iba, ang babasahin lang yung part, o tignan mo, sinabi mo, Lord Jesus, save ka na. Una, hindi tumutukoy sa sinner's prayer. Kung gagamitin natin itong sinner's prayer na mamamali,
tayo. Bakit? Ganito yan. Sa kanila, nung unang panahon, nung time na isinusulat ng Romans, pag nanala ka na si Jesus, na si Kristo, na si Jesus, ay Panginoon, na siya ay Lord, Lord Jesus, pag sinabi mo, at pinaniwalaan mo yan, na nabuhay siya, alam mo ba, hindi ka lang walang trabaho, kundi tatakwil ka pa ng pamilya mo. Bakit? Kasi ang ginagawa ng mga emperor, yung Kristo, Jesus, sinasabi na siya ay hari, ay Panginoon. Walang ibang hari, walang ibang Panginoon, kundi si Caesar lang. Caesar, that is a generic para mga nagiging emperor ng empire. Kaya pag nalan sa bahay nyo, ikaw ay nag-Kristiyano, sabi mo, Lord Jesus Christ, it costs all life, your education, your occasion, and your family. Tatak ng mga magulang. Kaya sinabi ni Jesus Christ, he that loveth his father or mother more than me is not worthy of me. Ibig sabihin nun, talagang nagpapasakap ka. So itong verse na to, ang ibig sabihin nito, hindi lang yung nag-sinner's prayer ka, kasi nagsasabi sa chapter 7, ano sabi doon? Pagdating dito, maraming magsasabi maraming magsasabi ng ano, Lord, Lord. Maraming nagsasabing, Lord, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Hindi. Maraming tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, na hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Sasabihin, Lord, nagpagaling kami. Lord, ganito ginawa namin, may mga milagro kami, pero hindi sila. Nasasabihin ni Lord, hindi ko kayo nakalalaman. Please kayo. So, maraming tao, ulit man nila ang chant yung Lord Jesus, Lord Jesus. Kaya pag tayo, mga kapatid, kapag tayo ay, ayan ano, yung ginagawa nating anting-anting yung pangalan ng Panginoon, ay hindi din yan. Wala naman sa ating. When we say Lord, it means Master. Yan po ang ibig sabihin. A title of His deity and authority. Ibig sabihin, Lord, Master, kasabi mo yan kay Jesus Christ, Master siya, ikaw ay slave. Alam niyo ba tayo ay mga alipin? Sabi nating alipin, nung unang panahon, wala kang karapatan sa sarili mo. Susunod ka kung ano ang sinasabi ng master mo. Kaya yung dulos, servant, slave, tayo ay alipin. Kristiyano ka, alipin ka kaya batid. Okay? Slave, anong gusto ng Panginoon sa buhay mo, yun ang masusunod. Linggo, magsimba, magbasa ng Bible. Maraming mga Kristiyano, nabuburingan sila sa ganito. Pag nabuburingan sa worship service, fellowship, baka hindi ka save. Yun lang yun. Kasi ang Kristiyano yan, gutom. Kaya wag kayong concern tayo, compassion tayo sa mga dati nagsisimba, tapos na din na nagsimba. Kung ligtas yan, sa babalik yan. Diba? Yung mga, sila na nga ang sila pa mayabang. Wala naman tayong sinasabi sa church, tapos sasabihin, ginadjudge siya. Sarap pagkukutungan ng mga Kristiyanong ganun. Ikaw yung umalis. Tapos matatakot kang bumalik sa church kasi i-judge ka. May kasalanan pa naman. Kaya, pag umalis sa church, di ako desperado. Doon, sa dati, umalis ka sa church, tandaan kasi natin, hindi si Lord ang nawawalan pag umalis ka sa church. Ikaw ang nawawalan. Ang Kristiyano ang nawawalan. Ang Kristiyano, magugutom at magugutom yan. At dadating araw na pag pinalo yan ng Panginoon, sasabihin, pinalalahanan ako ng Panginoon, naoperahan ako, ganito, ganyan. Hindi yung paalala ng Panginoon. Yan ng Panginoon. Kung totoo talagang ikaw.
Kaso nga lang, sobrang prideful ng tao o may nagkakamali. Lalo na yung mga lumang church. Pinagpe-pray ko, gusto kong umupo. Paano itong mga anak natin magkaroon talaga ng strategy, yung mga transition, ba? Ngayon, okay pa sa kanila yung church, may candy, may ganyan-ganyan. Pag nag-school na, pag nag-college na, pag nagkatrabaho, wala na. So, anong gagawin natin? Paano natin sila iti-train? So, una dyan, pakita natin mga magulang na kung sino ka sa bahan at saka sino ka sa bahay, parehas lang. Bahan, mabait ka, pero alam mo sa pag sa simbahan, praise the Lord, praise the Lord. Pero yung anak nagkulit, yari ka mamaya sa bahay. Makikita na mo, mabait ka dito, pero pagdating sa bahay, parang ang liyo. Okay? Parang sa akin din, kaya sa anak, kausapin natin ng, minsan magkaroon tayo ng seminar na ganyan. Ano? Kaya natin yung Brother Ryan eh. Paano sila didisiplina ng malupit. Okay, next is, isa pang title, pangalan ni Jesus Christ. May combination tayo. Jesus Christ. Okay? Next is, panglima, Jesus Christ. Combination of personal and official or title of Jesus. Sandaan natin, hindi apelido yung Christ. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi apelido ni Jesus yung Jesus Christ. Nung unong time ba ni Jesus Christ may apelido? Sa mga Pilipino, original na mga Pinoy, may apelido tayo. Sa tingin nyo, sino ditong masyadong mahilig mag-aral ng history? Wala tayong mga apelido. Sino ang nagbigay sa atin ng apelido, ng last name? Mga Kastila. Ang ginawa ng mga Kastila, ng mga pinunang tribe, pinapunta, pinapili, ano ang gusto nyong pangalan? Kayo, Espanyol yung ko, di ba? Ligas. Kaya may mga, pasensya na sa word, pero yung katotohanan, kaya sabi nila, may kasalanan ng mga Kastila, kaya may mga last name tayo na ayokong banggitin, pero mga bababaho. Ang bantot naman ng last. Yung iba, di ba, na-offend sa ganyan. Hindi, wag kayo ma-offend kasi ano yan eh. Yung mga, kaya nga ang tawag nila sa ating joke, walang alam, di nakapag-aral. Kaya nga si Jose Rizal na matalino, inangkin ng kung sino bansa. So, pinapili, eto, ganyan, ganyan. Kaya mga Spanish, De La Paz, ano pa yung mga Spanish na na mga marami, De La Cruz. May kakilala ko, alam niyo yung last name niya. Binago niya yung, niya yung person niya, talagang, sabi niya, binago ko Hindi ko babanggitin kasi kilala niyo Ang una niyang pangalan, alam mo, Ilyodoro. Parang Inyo, parang ganun. Parang Inidoro, ganun. Sa baho pinalit. Nag-ipon daw siya ng brand, nag-ipon siya ng maraming pera. Bago niya yung pangalan niya. Pinaikli niya, 4 na lang na letra. So, ganun. So, sila, ang naka-last name nila before ay son of. Kunyari, Jared, son of Ryan. Tapos, kung may kaparehas na Ryan, sasabihin doon, Ryan, kung ano yung profession mo. Ano bang ipapangalan mo sa anak mo, Brother Marvin? Wala pa naisip? Ngayon isipin mo na, mahirap kayo mag-isip ng pangalan. Hindi mo gayahin, kasi pag hindi ka pa nag-isip ng pangalan, yung kaklase ko, ang pangalan niya Wilkins. Wilkins, alam bakit ba, Sister Kim? Yung nanay niya, di nasa ospital, masakit pa yung Tinanong ng doktor, ano pa pangalan natin dito? Wala siyang maisip. Yung bote ng Wilkins nahulog. Sabi niya, Wilkins na lang po. Ayun, Wilkins. Totoo yun hindi ako nagbibiro. Totoo yun, Wilkins sa pangalan. Wilkins Protasio. At least medyo maganda parang di ba? Wilkins Protasio. So si Teji High School ako, naisip ko, ang gusto kong pangalan, Charity. Para
Para charity sweepstake. Hindi kasi charity, charis, ibig sabihin love. Diba? Charis, grace. Kasi related yung grace. Kaya parang yung pangalan ni Charity red yan eh. Charity, grace. Parang grace, grace. Tautology. Okay? So, yung first name, Jesus, ayan ay servant, humbled name. Pero yung exalted name. So, yung combination. Next combination natin ay yung Christ Jesus. So, sa Bible, hindi pa laging Jesus Christ ang mababasa natin. Ang isang combination ay Christ Jesus. Ano pinagkaiba nito, Pastor? Ganito yan. The law of first mention. Kung ano yung unang binanggit, yun yung mas ine-emphasize. Mas ine-emphasize yung exalted ng ating Panginoon. Christ Jesus. Hindi kanyang pagiging suffering servant sa name na Jesus. So sa Jesus Christ, ang emphasize, humbled, exalted. Pero Jesus, exalted. So yun ang ibig sabihin nun. Pangilan na, Sister Grace? First combination, Jesus Christ. Second combination, Christ Jesus. Another combination is the Lord Jesus Christ. Yan. Ito yung maganda na. The Lord Jesus Christ. Ngayon, sa English, balik tayo sa English natin. Sinabi mong the, siguro last na, 2 or 1 na eh. Article yan. Ano pinagkaiba ng the or para, hindi siya exclusive. Exclusive. The, exclusive. O kaya the one. Ganon. So, kaya nung ginamit ni Jesus Christ sa, and Jesus said unto him, I am, anong ginamit? The or a? Anong ginamit? I am a way or I am the way? The. Kasi ibig sabihin nun, exclusive. Siya lang talaga yung tagapagligtas. The truth and the life. A way, a truth, a life. Pag ginamit hindi siya exclusive. Ibig sabihin, meron pang ibang daan, meron pang ibang katotohanan, meron pang ibang buhay kaysa sa Kanya. So, nag-iisa lang na Panginoon, Jesus Christ. Ito yung kanyang fullest titles. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 1. Isa na lang. Okay pa? Kaya nyo pa, mga kapatid? Amen. Isa pa kasi sayang naman. Pangilan na ba? Isa po. Pangilan na yan. Pangwalo. Walo natin. Para perfect 8, no? Yung word na I am. Kaso medyo mahabang discussion to eh. Ang isa sa mga pangalan ni Jesus ay I am. Ito, maganda tong verse and magandang kabisado. John chapter 8. Pag nakakausap kayo ng mga Jehovah's Witnesses, ito yung panglaban nyo sa kanila. John chapter 8, panglaban talaga yun. No? Kumbaga pang bara, John 8:58. Jesus, sabay-sabay nating basahin. John 8:58. Ready? John 8:58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Now, ang text. Ngayon, ang sabi ng mga Hudyo, sa verse number 57, hindi ka pa nga 50 years old. Tapos yan mo, nakakita siya. Kasi this 30 years old pa Jesus Christ. 30 plus. Pero sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham, ako na si ako. Ako na. Now, itong word na tong I am, tignan nyo yung response ng mga Hudyo sa verse number 59. Then, took they what? Stone to cast him. Now, ano yung casting stone sa kanila? Anong ibig sabihin yan? Sino makasagot? Pag ikaw, kinastone ka, casting stone, anong ibig sabihin nun? Ikaw ay, yung term natin, nung administrasyon ng Duterte, laging nagagamit yan. Yun, death penalty. Ang death penalty para sa mga Hudyo, casting stone. Stone to death. Ang death penalty para sa mga Romano, ipapako sa krus. Ngayon, ang mga Hudyo, hindi nila dapat bato
Jesus Christ o magkaroon si Jesus Christ ng death penalty this time. Kasi walang tinatawag na sa mga college students. Walang tinatawag na Jew. Yun, Adjus kayo. Ibig sabihin, very good. Adjus kayo. Very good. Walang due process. Kailangan mo dumaan sa hukuman ng mga Romano. Hindi ka basta-basta ng isang tao. Pero sa sobrang inis nila, gusto na nilang patayin si Jesus Christ this time. Bakit? Sinabi niya lang naman, bago pa si Abraham, I am. Kasi mga kapatid, sa Bible, sa Old Testament, yung word na I am, naiintindihan ng mga Hudyo, na ikaw, na yung word na I am, ay title ng Diyos. Kailan to ginamit? Sino makasagot? Yun, ang Diyos. Very good. Si Moses, Lord, pag tinanong ang pangalan mo, sabihin, ang sabi, I am that I am. I am na yan, naintindihan ng mga Hudyo, na isa yan sa title ng Diyos. Tapos, submit ni Jesus Christ, I am. So, tahasang sinasabi na ni Jesus Christ sa mga tao, yung ginikilala na yung Diyos sa Testament, ako yun. Kayo? Parang gano'n eh. Ako yun. After nun, sa sobrang galit nila, sa Diyos ka ha? Sige, batuhin ka namin. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, but Jesus hid himself and went out of the temple, go to the midst of them, and so passed by. So dito, parang naisip ko, nagmilagro dito si Jesus Christ, si Vincent ng Ghost Fighter. Di ba? Kahit maraming tao, biglang gagawin. Gano'n yun eh. Parang tingin ko, si Jesus Christ, ganun yung ginawa niya. Ginamit niya yung kapangyarihan niya para makapasa sa mga tao. Kasi this time, papasok na talaga siya. Bakit? Dahil lang yan sa tatlong letra, I am. Kaya mga kapatid, yung I am na word, kailan sinabi ni Jesus Christ siya? Ito, John 8:58. Bago pa si Abraham, I am. Kaya tayo, hindi waste yung ginagawa na para sa Panginoon. Kung ikaw, lumaki kang Buddhist, patay kang Buddhist, lumaki, hindi sa Krismohan, tamang Christian imperial. Kasi ang exclusive, si Kristo lang talaga ang tagapagligtas. Kaya yung pamimigay ulit ng tracts, hindi sayang yan. Pag-share mo ng gospel, hindi sayang yan. Bakit? Kasi yung Diyos na pinaniniwalaan natin, totoo talaga. Totoo talaga. Hindi mo mapapabulaanan yung Kristo na pinaniniwalaan natin. So tayo po ituming lahat, tayo manalangin. Lord God, Father in heaven, maraming salamat sa mga natutunan. Dalangin po namin na marami po kalaman tungkol sa inyo, tungkol sa inyong anak. At ang banal na Espiritu nawa ang namin maging guys. Salamat mga kapatid sa pagkakaisa namin. Dalangin po namin na magkaroon kayo ng goal na marami pong tao makakilala po sa inyo at yung mawala po namin kayo ng maayos at makapag-fellowship kami sa basa. That's your desire at natutuwa po kayo rito. Dalangin ko po nyo po kami mga totoo sa aming buhay at sa aming pong samantalang pag-iwalay, ingatan nyo po kami sa mga magpe-fellowship pa, ingatan din po at sa aming pong pag-uwi, papuntang Kainta, ingatan nyo kami sa mga po namin sakit, patuloy nyo pagalingin at sa papa po ni Brother Bryle, pagalingin nyo po. Brother Sam, pagalingin nyo po. Tao po, maging maayos po at upasama din mo po namin sila sa parahan. At ingatan nyo rin po yung mga kapatid namin overseas. Sila Brother Andy, Brother Ruel, Brother Christopher at ang Young family, ingatan gabayan nyo po sila. At dalayan ko po sa mga kapatid na naririto, pagpalain niyo po ang mga business, trabaho, sa mga lagi nagmumotor, ingatan niyo po. At yung mga bisita din po namin kanina, si Brother Kevin, na po bumalik po siya. At yung mga Kristiyano po na galing, nandyan lang sa paligid na hindi nagsisimba, nawa matagpuan po nila tong church na ito. Maraming salamat. Ito po kami dalangin, in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pananambahan. God bless us all. Magkamayan po tayo. At salamat po ulit sa
celebration po ng birthday. God bless us all. Wala nang closing song. Magkamayan po tayo. God bless us all. Ay, oo nga pala. Pag-pray natin si Sister Magda po ulit. Ang kanyang pag-alis, ang kanyang flight. Let's pray. Father God in heaven, I pray, nilalapit po namin ang aming need, Sister Magda, sa kanya po pagbiyahe, papuntang airport, sa pagsakay sa mga aeroplano, madami pong connecting flight. Dalayan ko po na ingatan niyo po ang bawat isa, mga piloto, ang lahat po ng mga pasahero, at sa lahat po ng kanyang mga makakatabi, ingatan niyo po siya. Ayan, papupunta po doon sa karoroonan. At dalayan ko po na kanyang health, siya po sa kanyang pag-a-adjust, maraming adjustment, maging malakas po ang kanyang kalugan. At dalayan ko na pagpalain niyo po siya. At patuloy pong maging tapat sa kanyang panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita. At maraming salamat po. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen. Thank you, sister. Ingat po kayo, Sister Mark. See you sa May. Magbebenta tayo ng ITV. Sa ano Holy Week Apo, ano na lang po. Doon na lang